Gobyerno, mamatay lamang sa gutom ang mga Pilipino dahil sa kawalang kahandaan ng gobyerno sakaling magkaroon ng panibagong gyera. Mas inuuna pa raw kasi ng administrasyon ang pamumulitika kaysa po sa kapakanan ng taong bayan. Ayon po yan sa isang geopolitical analyst. Yan at iba pang mga detalye mula sa report ni Virgil Parva. Inflation, lumalalang kahirapan at palaki ng palaking utang. Ilan lamang ito sa mga problemang kinakaharap ng Administrasyong Marcos Jr. ngayon. Ngunit ang tanong, makakayanan kaya ng Pilipinas kung sakaling sumiklab ang panibagong digmaan? Sa isang panayam sa SMNN News, ipinunto ng isang geopolitical analyst na si Herman Camentong Chu Laurel na mamamatay lamang sa gutom ang mga Pilipino kung mangyari man ang pinangangambahan ng lahat na ikatlong pandaigdigang digmaan. Ani Camentong, walang inatupag ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nagdaang taon kundi pamumulitika, lalo na anya ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Paano nga kung magkaroon ng blockade, embargo, at ang shipping cost ay magdoble, triple. Patay po sa gutom ang ating masa. This is the reality. Wala pong paghanda, puro impeachment. Yan po ang aabutin po natin. Talagang disaster po. Sinabi rin nito na walang pondo para sa bigas na siyang numero unong pangangailangan ng bansa. Ginagamit daw kasi ng Marcos Jr. admin ang pondo ng National Food Authority or NFA para sa kanilang ipinangakong 20 pesos na kada kilo ng bigas. Ang pagkabahalang ito ni Camentong ay kasunod ng mga nangyayaring kaguluhan sa pagitan ng Israel at Iran na sa ngayon ay patuloy pang lumalala. Maliban sa Israel at Iran, nariyan din ang di pa matapos-tapos na sigalot ng Russia at Ukraine. Bate naman sa monthly Global Grains Market Report ng United States Department of Agriculture para sa taong 2025, ang Pilipinas ang numero uno at pinakamalakas umangkat ng bigas sa buong mundo. Samantala, ipinunto rin ni Camentong na nagiging sakripisyo o proxy war lamang ng Amerika ang mga bansang Israel at Ukraine. Ang proxy war ay isang uri ng armadong tunggalian kung saan ang mga pangunahing makapangyarihang bansa ay hindi direktang nakikibahagi sa labanan. Sa halip, sila ay sumusuporta sa pamamagitan ng armas, pondo, pagsasanay o iba pang paraan sa mga lokal na grupo, rebelde o pamalaan para isulong ang kanilang sariling interes o pahinain ang kanilang mga kalaban. Binigyang diin din ni Camentong na ang Amerika ang tunay na kalaban ng Iran at Russia. Yung labanan po ng nangyayari laban sa Iran ay hindi po Israeli versus Iran. Ito po ay Western powers versus Iran. Israeli lang po tulad ng Ukraine ang tinataya po ng mga puting mga lahi po diyan, no? At tulad ng Ukraine din, to the last Ukrainian, ito ay to the last Israelis. Dagdag pa niya, matagal na ang planong paglusob na ito ng Amerika. Nagpapatuloy pa rin daw ito kung saan tinutumbok ngayon ng Amerika ang bansang Iran. 1990s pa po yan, planado na po yung pagsalakay, pag-atake sa 7 countries in 5 years sa Middle East. At lahat po nangyari na, na-delay lang ng isa't kalahating dekada pero tuloy-tuloy po yung kampanya nila. Ang huli po na hindi pa po nila nawawasa kay Iran. Para sa nasabing geopolitical analyst, ang dahilan at punot dulo nito ay ang kagustuhan ng Amerika na maghari at muli itong tingalain sa buong mundo. Ito si Virgil Parva, ang inyong citizen correspondent, nagulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.